Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Freddy. Sa Facebook po at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Ito po ay patungkol sa ating mga Katoliko na left and right tayong lantarang hinaharas. Hinaharas, binubuli ng ibang reliyon. Diyan sa Pilipinas, hindi po dito sa Amerika. Sapagkat ang mga Amerikano rito ay hindi naninira. Yung bang mga religion ay hindi naninira. Lalo na sa mga Katoliko. Unlike there in the Philippines, na ang target nila ay ang mga Katoliko diyan sa Pilipinas. Ang nangunguna na mga kalaban sa mga Katoliko ay ang Iglesia ni Cristo at ang ibang simbahan na katulad ng ang dating daan ni Eli Soriano na namayapa na. Pero ang kanyang mga turo ay hindi naaayon sa kagandahang asal at hindi rin naaayon sa nilalaman ng Biblia. Kumbaga sa ang pangangaral ni Eli Soriano o Church of God ay pawang kasinungalingan at walang basihan. Lahat yan ay nasa sa Bible at yan ay ang interpretasyon nila sa Bible ay yung nasa kanilang sarili at kanilang naiintindihan. Kailan lang ba sinilang ang Church of God? Kailan lang sinilang yan? Samantalang ang Roman Catholic ay isinilang. At sino ang nag-establish ng Roman Catholic? In the Bible, it is said that church is founded by Jesus Christ. Right? Okay. Ngayon, nung ako napakinggan ko at hindi ko talagang matanggap na ang sinasabi ni namayapang Eli Soriano tungkol sa sign of the cross ay talagang hindi ko maintindihan. Talagang hindi ko talaga mapigan ang sarili ko. Sapagkat ang sign of the cross ay nagpapahiwatig na when you make the sign of the cross, most especially in public, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Yan o. Ganyan o mag-sign of the cross sa ating mga Katoliko. At pwede naman po yung mga ibang protestante ay mag-sign of the cross. Sapagkat kinikilala natin si Kristo na tao, nakatawan tao, pero Diyos na namatay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Yan po ay si Hesus Kristo, Jesus Christ. Yan o. Tsaka, when you make the sign of cross, you believe in Jesus as God and at the same time, man. Ang sa Church of God, hindi sila naniniwala na sa Kristo ay tao. Ipinakita niya sa Biblia, nung siya ay namatay sa cross, ibinigay niya yung kanyang palad. Yung mga hindi nagdududa na mga apostoles, na siya ay namatay sa Kristo, pinakita niya butas ng kanyang kamay. Pwede mo ipasok yung kamay mo diyan. Butas ang kanyang kamay. So, hindi ho nararapat at unethical sa katulad ng Church of God or ang dating daan na paninira sa paniniwala natin mga Katoliko, na halos minumura niya tayo at ayon sa kanya, ang pagmumura ay hindi kasalanan. Ilang beses niya na nakita at napakinggan si Eli Soriano na nabubuhay na panay ang kanyang pagmumura. Pero yung ang pumalit sa kanya ngayon ay hindi ko yata na dinig na nagmura. Pero ang kanilang paniniwala ay kay Eli Soriano. At nakita naman nyo
sa kanilang mga video na si Eli Soriano ay nakaganyan. Ano yan? Diyos nyo si Eli Soriano? Okay. Kaya kayo mga Katoliko, manood ho kayo sa mga video ng mga pare na numpa na sapagkat ang mga pare ay talagang inaano tayo na tinuturo tayo sa tamang daan. Hindi katulad sa Eli Soriano. Lumarami ang kanilang pera dahil yung mga investment nyo, yung binibigay nyo ay binibigay nila sa PTB4. PTB4 ay Church of God. Kasi nangyari ho yan sa administrasyon ni Duterte na si Duterte ay galit sa mga Katoliko. Si Duterte ay galit sa mga Amerikano. At yan si Duterte ay pro-China. At galit siya sa mga komunistang NPA dyan. Pero siya ay pro-China at ang China ay Katoliko. Ang China ay komunista. Walang Diyos sa China. Walang Diyos. Okay? Hanggang sa muli. At patuloy tayong magdasal at huwag natin kalimutan, paglalabas tayo ng ating tahanan, ng ating bahay, mag-sign of the cross tayo. In the name of the Father, and of the Son, sa heart, and in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Okay? In God we trust, never hold your peace.